led by no less than General Jose Melencio Nartates. Chief, naitayo na po natin ang bandila ng PNP. Naaresto na po natin ang isang vlogger na bumabastos sa ating uniforme. Naaresto na po natin ang isang vlogger na bumabastos sa ating mga general. Hindi ko malaman, General, kung ob-ob ka o talagang pasikat ka lang. Abay, hindi. Pag ba nag-serve ka ng warrant, dapat ba may mamatay para maipakita mong matapang ka, General? Abay, kung talagang matapang ka, wag mong gamitin yung pagka-general mo. Halika, tayong dalawa, magsuntukan tayo. Wag mong gamitin pagka-general mo. Wag kang gagamit ng pulis. Tayong dalawa lang. Kung talagang matapang ka. Kailangan ba pag nag-serve ka ng warrant, kailangan may mamatay na inosente? Kailangan may mamatay na sibilyan? Bakit nyo laging idinidikit ang pagmumukha ko dyan sa lintik na general na yan? Eh putang ina, since 2023, kaaway ko na yan eh. Puta, oo, totoo, dati kaibigan ko. Pero ngayon kaaway ko yan, tsaka wag nyo idinidikit ang pangalan ko dyan. Unang-una, wala akong pakialam dyan sa general na yan. Oh, kalaban ko yan eh. Ay, gusto mo, hamunin mo, suntukan kaming dalawa, pwede lang ako dyan. Huwag nyo idinidikit ang pangalan ko dyan dahil hindi ko kailangan ng pulis. Ha? Para maging maayos ang buhay ko. Naaresto na po natin ang isang vlogger na bumabastos sa ating mga kernel. Yung kernel nyo, walang bearing yan, ha? Pag sinabing walang bearing, wala talagang bearing. Wala. Mandarambong din siguro. O, di ba? O, tae lang din yun, yung kernel nila na yun. Papaya pa, kung narinig ng kernel nila yan. Oo. Eto nga, kung talagang totoo yung kernel na sinasabi mo, pagawin mo ng video yung kernel mo at sinasabi niyang yari ako sa kanya. Video lang. Forward mo sa akin, bayaran kita 1 million. Promise. Wala. Pagawin mo ng video yung kernel mo, yung magbibideo siya na sinasabi niya, ikaw, Francis Leo Marcos, yari ka sa akin pag nakita kita. Pagawin mo ng ganun, babayaran kita 1 million. Baka mamaya pahirapan ko yung kernel mo, i-deny kayo niyan. Pwede ko pahirapan yan eh, pag ginusto ko. Di, ganito lang kasimple. Indirect kasi yan eh. Pagawin mo ng video yung kernel mo, babayaran kita 1 million. Basta doon sa video, yung mismong kernel na nagsasalita siya, na sinasabi niya na yari ako sa kanya. Pagka hindi, eto pa promise ko, babayaran na kita ng 1 million, bibidyohan ko pa na sinasampal ko sa mukha yung kernel mo. Eh kung pahirapan ko yung kernel mo ngayon, gusto mo itawag ko yan? Tandaan mo, yung mga sekretary ko nakaupo sa DILG ngayon. Yung mga dati kong tauhan, ngayon nasa DILG sila, puro asek. Gusto mo pahirapan ko yung kernel mo? Gusto mo patapos ko sa pansitan? Sabihin ko yung pangalan mo kung bakit siya natapos sa pansitan? Dahil pinagbabantaan niya ako. General lang yan, di tayo. General na sa sarili nating pamamaraan. Ang sabihin sa amin, mag-usip. Kasi wala ka nang ginawa kundi mag-vlog. Lahat na lang, sasampalin mo. Wala ka pang susabihin sa amin. Panginoon ako dun. Oo. Yung mga general na pinapaya mo, yung mga 4 na kernel na pinapaya mo, yung NBI na sinasampal mo, yung LTO kalbo, kamo, kasi Lakanilaw. Yan, siguro natutuwa ka ngayon. Pati pangalan ng ating presidente, kinuha mo pa. Hindi ka naman Marcos. Isang malaki kang kahihiyan. Kaya hindi kami titigil dito sa Napolco, hindi kami titigil dito sa PNP na mahuli ka. Kasi marami ka ng pinupulisyon ng tao. Pati mga OFW, pinupulisyon mo, pinuha mo mga pera nila. Pati mga uniforme ng pulis, pati mga pulis, pinapastos mo. Wala kang respeto sa institusyon ng gobyerno. Bumulta ng Korte Suprema ang dating kandidato sa pagkasenador na umatras noong 2025 midterm elections. Sa desisyon ng Supreme Court, guilty si Francis Leo Marcos sa indirect contempt dahil sa pag-abuso sa proseso ng korte at pinagmumulta ng 30,000 piso. Iniatras ni Marcos ang kandidatura ilang araw matapos pagbigyan ng Korte Suprema ang hiling na temporary restraining order para pigilan ang COMELEC na ideklara siya bilang nuisance candidate. Nanindigan ang Supreme Court na kahit nagsorry si Marcos, hindi dapat palampasin ang pag-abuso sa prosesong maaaring maging president sa iba pang kaso. Sample ito sa'yo. Matuto ka. Tama na sabihin, alam matapang ka. Ang trilyonaryo ng Pilipinas, ladies and gentlemen, Norman Mangusi. Kita, wala kayong iisipin sa akin. Pinanganak akong trilyonaryo. Wow! Ayos na yun. Masaya na ako. Any questions? At sa ordinaryong policeman,
Hindi po ito katanggap-tanggap. And papasalamat po ako sa buong hanay ng Philippine National Police. Ang kikisig po ninyo. Saludo po ako sa inyo. Saludo po ako sa uniforme nyo. Mga pangyaw, alam niyo ba na nakakaawa si Francis Leo Marcos or kilalang FLM na vlogger? Napanood ko kasi yung buong video na sa press con nila sa loob ng CIDG ata yun. Basta, bakit kaya ganun no? Parang wala na siyang karapatan na pantao, wala siyang privacy. Alam mo yun? Kasi hinuli lang siya kasi may unjust vexation siya na kaso. Sinearch ko sa Google, ang penalty noon, 30 days, maximum penalty na yon or magmulta siya ng 1,000 hanggang 40,000 ata yun or 30,000 pesos. Alam mo yun, kumbaga maliit lang na kaso, tapos ganun na pinahiya siya sa national TV. Parang napaka-unfair naman ata yun. Kung yung iba, masama siguro siyang tao kasi may mga biktima siya, allegedly na biktima siya. Pero yung warrant niya na inihain sa kanya, maliit lang yun na kaso para sa kanya eh. Di ba? Parang hindi, nakakatawa yung ginawa nila. Tapos, masaklap pa, andun pa si MJ, yung kaaway niya na vlogger at yung asawa niya. Yung kinaso sa kanya ang pananalita na hindi maganda, which is, parehas naman sila may makagago na nagsasalita, nagbabatuhan ng salita. Alam mo yun, napaka-unfair talaga ng hostisya sa Pilipinas para kay FLM ha, hindi para sa Ito, panoorin nyo itong gagong ito ha. Ito, sa loob mismo ng bilangguan, ipinagyayabang niya, ha? Yung kanyang kulungan, na meron siyang kumpleto ron, ha? May TV kung ano-ano. Ito, panoorin at pakinggan po ninyo. Maganda kulungan ko. Oo. Oo, di ba? Oo, di ba? High profile, of course. Maganda. kalahatan pero para kay FLM. Kasi hindi ko talaga nagustuhan yung ginawa nila na nagpa-press con sila, naka-air ang national TV, tapos ang dami-dami nilang pinagdadakdak doon. Ang mas pa, nagsasalita pa doon si Makagago. Alam mo yun, parang napaka hindi fair yung treatment nila. Kasi si Makagago yung nag-file ng kaso kay FLM, hindi fair yung treatment nila, hindi dapat ganun. Kung sasabihin ko ay opinion ko lang ha, wala akong sinasagasaan na ibang tao o mga opisyales, pero na, bilang Pinoy din, meron akong opinion. Alam mo yun, napaka-unfair naman ng treatment nila. Hindi dapat si Makagago yung nagkaso kay FLM. Hindi siya dapat nandun na nagsasalita na sinasabi ang bawang something like that. Sobra, napaka-unprofessional. Ay nako, gigit talaga ako. Kahit masama naman na tao si FLM, may karapatan pa rin siya, di ba? Alam niyo yun? Tagina talaga. Kahit naman daw masamang tao may karapatan. Okay, next video na ito si Ferdinand Baarde. Bakit hinahayaan na i-humiliate siya sa harap ng media? Parang may mali dito. Wala na bang constitutional rights ang isang akusado? Totoo naman, ibig sabihin, kung ang titingnan kasi natin yung kasong unjust vexation, I do agree na parang overkill nga naman. 'Di ba? Pero you have to understand na yung unjust vexation, yun kasi yung mitya para para mamulat lahat ng tao eh. Yun lang yung paraan para ma-present siya sa harap ng maraming tao na mapag-usapan o maliban pa sa unjust vexation, ano pa ba ang nito? Ano pa ba ang kasalanan nitong taon to, 'di ba? So ito yung sinabi ni ate ito to. Hello mga pangyaw. Alam niyo ba na nakakaawa si Francis Leo Marcos or kilalang yung pagkaawa niya kay FLM, naintindihan ko yun, lalo na pag hindi mo alam yung istorya. Paano pag narinig mo yung mga mamis na umiiyak? Lalo na yung si Ma'am Arceli na inutang lang yung 2 million pesos. Ayun ay pampaaral ng anak niyang nag-aaral ng nursing na hindi na maibalik. Yes, naiintindihan ko unjust vexation yung kaso. Pero kasi sometimes kailangan may gawin tayo. Unang-una kasi ang sakit ni FLM pagiging mayabang. Asa ng hoyo? Enero na! Anong petsa na? Pudjinyos, asa ng hoyo? Pucha, magpe-Pebrero na naman. Kala ko ba October, November, December. Putik, tapos na Triking, magba-Valentine's Day. Magnanasareno na bukas Ano na? Asan yung hoyo? Paano mo hahatawin ng latigo yung pagiging mayabang? Ipahiya mo siya, pakita sa sarili niya na minsan hindi siya Diyos. Hindi siya Panginoon. Sa akin labas na yung argument dito kung may rights bang nalabag sa kanya. Ako magiging practical lang kasi ako.
Yes, no, pwede nyo i-argue, pwede yung abogado niya, pwede mag-file ng kaso, no, na anong ginawa nyo sa kliyente ko, pinahiya nyo, etc. Something like that, ano. Hindi ko i-argue yun. Maaari naman talagang ilaban nila yan, kung ano man yung ginawa nila. Pero sometimes, kailangan nating may gawing mali. Tama ba yung term ko? O may gawin na, kailangan may gawin talaga para may matuto na leksyon. Or para may mapukaw yung awareness ng tao na, wait, sino ba ito? I-research ko nga tong FLM na to. Ano ba mga pinagagagawa nito? 'Di ba? Doon yung makikita yung ang daming nagko-complain dito. Yung sinasabi niya na wala naman nag-complain. Kaya katulad nung sinabi ko kagabi, ang pagkakaso kasi ay choice 'yan. Hindi naman porket wala nagkaso sa'yo, wala ka nang ginawang mali. Pero sometimes kailangan niya maranasan itong ganitong bagay eh. Kasi masyado na siyang mayabang. Kailangan sometimes maintindihan niya sa sarili niya na kayang may gumawa sa kanya ng ganyan. Kasi 6 years, 6 years, feeling niya sa sarili niya, Panginoon siya eh. Sinabi niya naman yan eh. Tanga! Panginoon ako dun! Oo! Panginoon siya eh. Parang feeling niya, lagi siyang above. Inuulit ko ha, kung sasabihin nyo na hindi ko kayo masisisi, kung sasabihin nyo overkill to, kung sasabihin nyo mali, hindi ko kayo masisisi. Pero tingin ko tama lang ito. Tama lang to. Para rin sa kanya ito. Na malaman niya man lang na nako, hindi pala ako yung katulad ng iniisip ko na matindi, di ba? Kay sarap ng umaga, lalo na't kung ika'y gising. Tanghali maligaya, lalo't kung may makakain. Ang gabi ay mapayapa, kung mahal sa buhay ay kapiling. Kay sarap mabuhay, lalo na't alam mo kung saan papunta.